Kumilos na ang kabataan. Ang pagbabago na gusto ko sa lipunan ay kapayapaan, katarungan at matatag na institusyon. Dahil sa ating lipunan, mahalaga ang kapayapaan at katarungan upang maging ligtas, pantay at maayos ang pamumuhay ng lahat. At nagsisigurado na ang mga batas ay nasusunod at ang karapatan ng mamamayan ay napuprotektahan. Para maayos ito, dapat turuan ng mga tao kung paano bumoto para sa mga tamang pinuno at maging mabuting mamamayan na gumagawa ng kanilang tungkulin. Ang gusto kong pagbabago sa lipunan ay dapat lahat ay pantay-pantay, mahirap o mayaman, Pilipino o dayuhan. Sa ating lipunan, may mga taong nagmamaltrato sa mga taong mahirap dahil wala silang asenso sa buhay o hindi maayos ang kanilang pamumuhay. Minsan, pag mukha kang dayuhan o may dayuhang kang lahi, mas taas ang mga tingin ng tao sa iyo. Kaya huwag tayong tumawa, pero tulungan natin ang mga taong kailangan ng tulong. Pilipino man o dayuhan, lahat tayo ang nag-iisa bilang anak ng Panginoon. Ang pagbabago ng gusto ko para sa ating bansa ay ang kawalan ng korupsyon. Ito po ay dahil marami pong mga Pilipino na halos hindi na kayang magbayad ng buwis at ang pera pa natin ay pupunta lamang sa bulsa ng mga korap na politiko. Marami pong pwede gawin para butihin ang ating bayan, kailangan lang pumunta ng pera sa tamang direksyon. Tayong mga Pilipino ay dapat magboto sa mga leader ng maingat at hindi dahil may pera silang pinangako sa atin, pero dahil gusto nila ng mabuti para sa mga tao ng bayan. Bilang susunod na leader ng ating bayan, kailangan din natin mga kabataan mag-aral ng mabuti kung ano ang tama sa mali at huwag nating hayaang kontrolin tayo ng kapangyarihan. Ang pagbabago na gusto ko para sa Pilipinas ay maayos at ligtas na lungsod para sa lahat. Mayroon mga lugar sa Pilipinas tulad ng BGC o Makati na maganda, malinis at ligtas puntahan. Ngunit mayroon mga komunidad sa tabi lang nun na madumi, masikip ang kalsada at hindi ligtas lakaran. Ang pwede natin gawin para matulungan sila ay magpatayo ng pangangalap ng pondo para mayroon silang pera na pwedeng gamitin. At pwede din sila tulungan ng mga kumpanya upang maayos at mabigyan sila ng ligtas na tirahan. Ang pagbabago gusto ko sa bansa ay mawala ang kahirapan dahil nililimitahan nito ang mga pangunahing karapatang pantao at naaapekto sa ekonomiya ng ating bansa. Hindi agad masosolusyon ang kahirapan, ngunit maaari itong mabawasan sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at mabuting pamumuno. Ang pagbabago na gusto ko sa Pilipinas ay mura at malinis na enerhiya. Malagaan ito para sa mundo dahil nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbabago ng klima, sumusuporta sa ating ekonomiya, sa kapaligiran at sa kapakanan ng ating mga tao. Pwede nating gamit ng renewable na enerhiya katulad ng enerhiya ng solar, hangin, tubig at geothermal. Maaari nating gamit ng ganitong uri ng enerhiya upang higit pang maipatubad ng ating daigdig. Ang pagbabago na gusto ko para sa Pilipinas ay walang maiwan na buto. Mahalaga po ito dahil ang pagkain ay isang pangangailangan ng tao at kapag kulang ng pagkain, humihina ang ating katawan at hindi nagagawa ang gawain ng buong husay. Mababawasan din po ang gutom kapag nagtutulungan tayo sa pagbabahagi ng pagkain at sa pag-aalaga ng isa't isa. Kapag malasakit ang mga tao sa kapwa, masisigurado na walang maiwan na gugutom. Ang pagbaba ng kalidad ng edukasyon. Mahalaga ang kalidad ng edukasyon dahil tinulungan tayo nitong matuto ng maayos. Nagbibigay ito ng magandang pagkakataon sa hinaharap. Para ayusin to, kailangan ng mas mahusay na pagtuturo at may sapat na gamit sa paaralan. Kailangan din ng tulong ng guro, magulang at pamahalaan. Magsama-sama tayo para sa kalayaan upang makuha ang